Buong Pilipinas, wala yung 2,500. Nagsisinungaling po si BBM. 5,500, Manong. 5,500 ang sinabi niya. Na para patunayan ko sa inyo, nagsisinungaling. Sa dami ng pinuntang ko na, wala akong makita. Pinuntang ko lang yung probinsya niya, supposed to be model. Dahil probinsya ng presidente. Anak niya ang congressman. Pinuntang ko po yun, pabalik-balik. Tumitsempo lang kami dahil may mga iba nagbabantay. So, gumamit kami ng drone na medyo moderno dahil na-measure niya yung project. At nakakalipad hanggang 20 kilometers. At doon namin nakita yung mga project na puro putik at sinasemento na. Ngayon, ipapakita ko po, eto na prueba na sinungaling si BBM. Nabudol po tayo, sinasabi niya 2,500, wala. Kaya nung 25, nabaha po tayo. So, ito ipapakita ko po kung anong prueba. Ang nasa Ilocos Norte na probinsya niya, supposed to be the model of our country. Dahil yun ang bahay ni BBM. So, pakita natin po yung una. Saglit lang daw, Manong. Nagbabuffer lang yung ating video. Pero ito po, sa Ilocos pa lamang, Ilocos Norte pa lamang po ito, Manong. Wala akong makita yung iba kundi doon eh. So, gusto ko rin pakita na kung wala sa Ilocos, kung meron sa Ilocos Norte o wala, yan ang model. Pero batay po doon sa dokumento niyo, Manong, ilang dapat ang flood control projects? 500 sa Ilocos Norte lang. Ilocos Norte pa lang po. Kay Sandro Marcos lang. 540. Dapat meron. Dapat. Flood control Flood project. control. Nung chinek ninyo, Wala. Dinoon namin ang buong distrito niya. Ilan lang ang proyekto. At substandard kung meron man. Babalik-balik kami, wala. Talagang wala pala. so mga Manong Chavit, hindi ito maikakatwiran na mali kasi yung coordinate. Kasi kayo, hinahanap nyo kung nasan doon. Yung exact coordinates. Hindi nila ma-deny dahil yung drone may geotag. May dates and lugar. So nahanap namin, sinundan ko lang yung transparency program ng DPWH at saka Malacanang. So, sinundan ko yun. Wala po, nakuha namin ng picture sa Lawag City, lahat lang sa kay Sandro Marcos lang. So, sinasabi nila na walang diferensya ang ginawa doon. Ghost project karamihan. Sa kabuuan, Manong, ano presyo nito? Magkano po abutin nito sa Billions, pero ang ginawa nila, yung pondo sa nasyonal, supposed to be downloaded sa region. Hindi ho, diretso sa distrito ni Bongbong Marcos para pwede lang hati-hati doon, wala lang. Ito, Manong, may pinapakita tayo sa video. Sa television po ito. Anong lugar po ito, Manong? Makikita dyan. Presentasyon sa pagpapakita ng mga larawan na ako sa Ilocos Norte para po sa inspeksyonin. Ito po ay DPWH Project 25AA0475. Ang ibig sabihin ng DPWH Project 25AA, ang 25, ibig sabihin 1925. 2025. 2025, Manong. Year name ito nagaling sa DPWH. Ang AA, ibig sabihin yan, First District of Ilocos Norte. Okay. Galing sa Public Works and Highways, itong code number. So makikita nila, bawat project meron ganito. So isang flood control project sa Barangay Pila, Kasili, Lawag, Ilocos Norte, sa syudad mismo, Norte, nagkakahalaga ng 47,022,160.24. Galing sa GAA 2025. At ang construction nito ay dapat nagsimula February 13, 2025 at natapos noong September 1, 2025. Ayon sa DPWH Transparency website. Transparency, bayad na. Paid po ito? Paid. Pero wala po yung proyekto, Manong. Anong nakita nyo? Makikita sa Meron naman. Putik. Putik nga. Walang semento. Aliwanag, putik. Tsaka baka ginagawa pa, Manong Chavit. Hindi pa tapos. Bayaran na pala. Bayad na eh. Oo nga, no. Hindi nila man-deny dahil meron geotag. May date, may lugar. Yes. Hindi nila ma-deny yan. So, ebidensya ito na exact location po ito, Manong. Exact location. Hindi nila madadaya. Hindi nila sinasabihin na hindi totoo yan dahil geotag. Yung ginamit ko drone, alam niya gaano kalaki at meron ng date, meron lugar. Tsak naman, di abot ito ng 44 million, Manong. Di ba? Yung hukay na yan. 47 million pa na. Ganito ang project sa distrito ni Sandro Marcos na anak ni BBM. Next. Ayun ba yung mga bakal na yan? Ito po ang specification ng DPWH. Sinundan ko lang po yung
transparency program nila. Ang dapat na kapal yung semento ay Opo. 7.87 inches. Ang dapat na ginawa. Ang nagawa na 2.76 inches. Hindi wala sa kalahati, Manong. Hindi wala sa kalahati. Oho. Tapos putik. Kasi kung 7 inches, at least kalahating ruler, no? Oo. Ang kapal dapat. Oo. Oh. More than Opo, kalahati. may sa kalahati po. May sa kalahati. Oo. Oh. So, ang liwanag, hindi nila ma-deny dahil medyo tag. Sa Lawag City, tinuturo geotag, Lawag City. Ang tatapang nila sa syudad mismo na doon na. Ilocos Region, Philippines, nandiyan eh. So, Lawag City, substandard Ilocos ito, Norte. Manong, ano? Substandard to dahil hindi sinunod. 2.76 inches lang na supposed to be 7.87 ang dapat na ginawa. So, nandyan yung plano ng DPWH. Hindi ho sinunod. At as per DPWH master plan yan, larawan na ito, yan ang ginawa. Opo. Semento ang nakapatong sa putik. Malayo sa specification ng DPWH. Pagka nakapatong sa putik, pagka gumalaw yung putik, magsira ka agad. Pag nagkaroon ng bahayan, Manong. Nagdadasal sila na magbagyo doon para Mawash out. May rason. Bagong project na naman. Oh. Nako. Mayaman ng Diyos, may bagyo di naman. Wala pang bagyo malakas. Meron pa pong iba, Manong? Na iba? Marami. Next please. Next na po. Ipakita pa natin. The same, pinapakita ko lang, different angles. Opo. Ito. Same location po pala ito. Embankment dapat ay pagkahalo ang bato semento pero larawan nito putik lang at manipis na semento. DPWH contract 25 AA. Meaning 2025 First District of Ilocos Norte. Yan ang ibig sabihin yan. Ang cost niyan, ang kontratista ay 1116. Contract cost 47,022,160,24. So hinati-hati po dahil pag bilyon ang dinala ron pero pwede na hati-hatiin kung sa distrito gagawin. Opo. So ang liwanag po na putik. Nabanggit nyo doon, ang may-ari po ng construction company ito? 1116 Construction Corporation. Opo. Sinasabi ang may-ari nito, anak ni Congressman Ferdinand Beltran Magbubukid Party List. Kaugnay sa Third Star Builders Contractors, isa ito sa 11 contractors na binanggit ni Senator Ping Lacson na kanyang privilege speech. Kaya ako na ano ito, gusto ko tumulong ako kay Senator Lacson. Nagbigay ko ng sulat, tinanggap naman. At sabi niya, April 14, nakasalang ka. April 7, mag-submit ka ng affidavit at lahat ng kopya yung sasabihin mo. Sinunod ko po lahat. Before 5, April 7, before 5 p.m. 5 p.m. Umaga nandun ako. Walang tao. So, kumain muna ako sa labas, sa tabi lang, sa yacht club. Nung papunta na ako, meron na palang sulat sa bahay ng May nag-email daw po sa inyo. Umaga ng 7, cancel na yung ano. Siya nag-cancel na yung binibintangan ako hindi ako nag-submit. Paano ko sasabihin nandun ako, walang tao? So, palagi niyang sinasabi na hindi ako nag-submit. Saan ako magsasubmit? Alam naman, iiwanan ko ron. Yan, sabi sa inyo Talagang po, umiiwas lang sila. yun na nga po. Ayun. So, ito po yung susunod. Ano nung lugar naman po ito, Manong? Isang flood control project Opo. na sa barangay Dipilat, Bintar, Ilocos Norte. Ang kapalang concrete slab nito ay 40 mm or 1.58 inches. Ang nipis. Ang nipis lamang. At makikita na kulang ang concrete mortar sa pagitan, ang mga bato at pundasyon nito. Ang kapal, ang hand-laid rock embankment ay hindi rin nakasunod sa plano. Ngayon lang ginagawa ang proyektong ito. Nung unang pinuntahan ito ng mga tao, ang aming team, ang lugar ay wala ito dyan. Sa nakikita, sa kinatatayuan niya ngayon, ang proyektong ito ay Construction maintenance. construction, maintenance of flood mitigation drainage system. Ang halaga ay proyektong 82 million. Dapat nagsimula February 19, 2024. At natapos noong 31 ng October 2024. Ganyan pa rin tsura. Ganyan pa rin. Ganun po. 24 natapos na. Baka hindi pa nababayaran. Bayad na. Bayad na rin. Bayad na rin. 2024 pa pala bayad, Manong eh. Source of fund 2024 bayad na. Under GAA 2024. Nako. So, mga kababayan, ito pakinggan niyo ako.
nung nakahalata sa saldi ko, nagsabi na totoo. Agad-agad, kinasuhan, 7 days. May warrant of arrest, may kaso. Now, recently, kung totoo ang, wala nang hustisya eh, kung totoo ang ombudsman, nag-announce. Dahil, tinuturo na lahat si Martin. Kasi ang mastermind, Martin Romualdez and President Marcos. Ito, nag-announce ang ombudsman. Narinig nyo lahat. Opo. Kakasuhan namin si Speaker Martin Romualdez. Sabi ng ombudsman. Opo. Di ba? Mga 2 weeks ago. Parang last week pa pala. Last week lang. Opo. Oo. Plunder. Sumagot naman si Martin Romualdez, hindi ako bababa mag-isa. Ayun. Oho. Kasama, isang anomalya ito, kasama ang Public Roads and Highways, and executive. Ibig sabihin si Marcos. Mula noon, huminto sila. Hindi na dinamanda, hindi na umimik si Martin Romualdez, hindi na umimik si Presidente. Anong ibig sabihin noon? Nagka-aregloan na. At hanggang ngayon po, Manong, parang Wala hindi na. pa nakasunod. Wala na, no? wala na. Oo nga. So, gano'n ang nangyayari sa ating bansa. Kaya, hindi natin alam na kung ano. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy ang nakabahan dahil pinagtatakpan si BBM itong mga involved. Ang binintangan muna si Diskaya. Sabihin mo kung sino binigyan mo. Sinabi lahat. Hindi pwede ilagay yan. Mga congressman. Saka, unang binanggit niya, Calatrava. Hindi pwede. Ang nagsabi, Chairman Reyes. Hindi pwede sabihin yan. Dahil si Calatrava, ang asawa niya, kapatid yung asawa ni Martin Romualdez. Siya ang in charge sa Visayas Office of the President. Siya humingi daw ng 25%. Opo. Ano. Pero teka lang, Manong, medyo kakapusin tayo ng oras. Kapag ka ito'y nagkaroon na ng palitan ng leadership ng Senado at magpapatawag po ng investigasyon kung sino man ang magiging leader ng Blue Ribbon, umaasa bang kayo ay may patawag din para maging bahagi ng investigasyon ng BRC? Pagkagay ko, hindi na ako mapatawag. Kung patawag ako, sasabihin ko totoo. Oho. Ito Ayan, po. ito naman. Iba ito. Ghost project din. Ito po proyektong dapat sana proyektong ito'y natapos noong October 31, 2024. Yun. Yun. Opo. Sa Ilocos Norte pa rin, substandard. Ang pagkagawang proyekto, ito ang hinahabol nilang matapos para magmukhang ito hindi ghost project. Ayo, minamadali. Minamadali, pero yan ang ano. Nakuhanan nyo niya ng picture. Hindi nila Kakaila. hindi nila may tatangin naka-geotag. Ang geotag po, mga kababayan, makikita yung lugar, Exact location niya. exact location, Pati at exact saka time. exact time, Exact date. exact date. Technology lahat, yan. lahat ginunan ko nandyan. Yan ba hanggang ngayon? Bayad na. Bayad na po ito. Noon pa palang 2024, bayad na po ito, Manong. Pero hanggang ngayon po ata, ito nakatiwang-wang pa ho ba ito hanggang ngayon? Nakatiwang na yan. Grabe, ano ho? Pwede nilang galawin, pero yan na yung nung tinignan namin. Yung Yung latest date nandyan. Opo. Oh. Latest picture. April 4, 2026. Ito lang 26. Yes po, bago. Bago. Pero dapat 2024 pa pala. May oras pa, 2:45 PM nung nakunan. Eksakto kasi yan eh. Oo. At hindi yan nadadaya. Hindi na dadaya. Geotag, oo. Hindi na dadaya. Ito ang mga concrete evidence. So, ebidensya po lahat to. Kasi yung konkreto, konkretong ebidensya yan, Manong. Buti pa itong ebidensya niya, konkreto eh. Kasi ito nga, yung konkreto, mahina. Ano pa po, Manong? Marami. Next. Opo. Yan. Na-measure yung katulad nito, ibang proyekto sa Ilocos Norte. Substandard and pagkagawa ang proyekto nito ay hinahabol bilang para sa magmukha ito hindi ghost project. Ghost project, oho. Dahil noon wala, ngayon hinahabol. Pero masyadong gawin nila. Manipis yung Wala na, nakuna na. Lahat. Under First District Congressman Sandro Marcos. Oho. Naku, doon sa Paramihan, bayan. guni-guni. Wala kayo, pabalik-balik yung drone. Yung drone na ginamit ko po, baka kaabot ng 20 kilometers. So, binaybay namin pinagnan namin lahat yung distrito ni Sandro. Oho. Lalo na siguro sa kabila, talagang wala na, hindi na makabot. Hanggang sa boundary, wala pong project. Ang punto nyo dito, Manong Chavit, kung ito mismo, anak na ng presidente, At sa mismong bayan nila. pa nila, Oo. nagawa pa, paano pa dun sa Iba. iba? Oh. Nakita na eh, Bulacan, puro ghost project. Yung pinuntan niya mismo noon, Hindi niya. ghost project, pinuntan ko rin, baha rin eh. Akala ko may ginawa na, wala, hindi na magagawa dahil puro tubig hanggang ngayon. Oho. Sa Mindoro, Ayan. ghost project din. Diyan para po, mayroon pang isang larawan. Manong, tignan natin. Ano pa itong next na picture? Next. Opo. Next. Next picture.
Next picture. Apo. Yan. DPWH Contract 24 AA 0112. So, noong 2024 yan, First Okay. District of Ilocos Norte. Isang flood control project na hindi patay. Parang pinagtakbo pero hindi magkadugtong. Ang bagong struktura ay hindi nakadikit sa lumang flood control structure na nagpapahina sa dalawang infrastruktura. Ito ay matatagpuan sa Bislac River, Barangay Tamdagan, Vintar, Ilocos Norte, Phase 2. Flood control, pero hindi magkadugtong. Sa Bayad na rito, Manong. bayad na rin. Project and the First District, Congressman Sandro Marcos, bayad na. Nakagiyotag. Hindi na Ang giyotag, alam, eksaktong oras nung kinuha na ito, nandyan. Hindi na magkadugtong, hindi pa pantay. Hindi pa pantay. Oo nga po, no? Ay, nako. Next pa. Next. Ang dami pala nito, Manong, ha? Lahat na ghost project na. Aabutin po ito ng bilyon. Hindi lang 1 bilyon, 2 Ay, hindi lang. Oho. Ang pinakamalaking pondo si Sandro Marcos. Kaya yung mga 18 Marines, tumitestigo sila ngayon, binabati ko. May picture si Sandro nung inabutan ng pera. At sabi nila, pag late mag-deliver si Sandy, nagagalit. Nagagalit. Nako. Ano yung next? Next. Ito. Makikita sa larawan na may mga gap o patlang sa pagsasemento sa stone masonry. Nagsimula ng gumuho at magsiwalay ang mga bato mula sa bagong infrastruktura. Tignan ang manipis sa semento. Ang nipis po ang semento. May gap pa. Guguho nga. Kapansin-pansin din ang mga loob nito ay ampaw. Ampaw. Yan ang mga project kay President Marcos at Sandro Marcos. So, paano nila itatago po ito? So, wala silang isasagot dito sigurado. Opo. Siguro pakukulong ako. Kayo pala, ayaw kayong paharapin. Masyadong gawin nila. Nakulong na kayo, di ba? Hindi. Nagpiensa ako dahil wala silang makalkal. Yun. Cyber libel. Cyber libel. Nagpiensa kagad ako. Hindi rin pwede. Kailangan buta ako sa presinto. Opo, yung papamagsat pa kayo. Nakiusap yung mga pulis. Naawa naman ako. Pagagalitan daw sila kung hindi ako. Opo. Ano pa? Mayroon pa ba? Mayroon pa na pictures. Meron pa. Sige, Next. pakita pa natin. Next. Ginagawa daw po nila yung, pero substandard pa rin. Substandard pa rin. Opo. Putik pa rin yung bato yung mga sinasemento. Ibig sabihin, ginagawa ng paraan. Oo. Naka-geotag lahat. Ang DPWH Contract 24AA 2024 First District of Ilocos Norte. Contractor Heckler Builder Corporation. Contract 55,586,495.45. So, ito ang specification ng Nasa gawin ko pa, DPWH. Yan. Ito naman ang ginagawa. So, ang liwanag po na Hindi na sunod yung specification, no? wala nang putik lang, sinasemento na. Yan. Next picture. Next, ito nakakatawa. Yung next picture nga, ayan. Dalawang proyekto, di magkatugma. Ano po yun? Ano ba ito? Sa gilid po ba ito ng ano? Dapat magdudugtong, dapat. Dapat magtugtong. Pero nakalihis Hindi yata nagkasundo yung contractor. Iba yung ginawa, iba yung ginawa. Magkalihis ka, no? Parang, hindi ko maintindihan din to. Ang laki ang agawat. Saan po ito matatagpuan? Bislac River din, ano? Barangay Tandagan, Bintar, Ilocos Norte. Yes. Ito yung makikita sa drone picture na ito, ang dalawang flood control project na hindi magkadugtong. Ito ay natagpuan sa Bislac River, Barangay Tamdagan, Bintar, Ilocos Norte. Ito ang DPWH Contract 24AA 2024 First District of Ilocos Norte. At 2025 2025 AA First District, all paid. Ako, bayad na rin pala ito. Bayad na. Project under First District, Congressman Sandro Marcos. Probinsya ni President Marcos. Ginawa pa nitong delikado ang baha dahil itatrap yung tubig. Masyadong gawin nila. Parang... Itatrap yung tubig tapos idadaloy sa mga kabahayan. Diyan, di ba? Pero ito ba, Manong, yung pagkakala nyo, bahain lugar talaga ito? Bahain lugar talaga ito? Babang, ano yan? River. So, kailangan talaga nila dyan ang flood control project sana? Yes. Maayos. Basta maayos dapat, ano? Ilan lamang ito sa mga proyekto na nasa Ilocos Norte. Tila ito ang nagpapatibay sa pinagsamang affidavit ng mga 18 dating Marines na nagdedetalye sa paghatid ng maraming maleta at pera sa tirahan
ng mga Marcos sa Ilocos Norte, kung saan si Representative Sandro Marcos ay di umano'y naroroon at tumanggap nito isang salaysay na umayon sa mga daloy at paghawak ng mga kickback na may kaugnayan sa mga irregular na proyekto sa flood control. May picture si Sandro Marcos kasama yung mga ex-marine noong nasa bahay sila. Ayun. So paano nila i-explain to na dokumentado po? Yun na nga po, no? So, Ano pa po ito? mula sa DPWH record, narito ang mga contractors na ginamit dito sa mga proyekto. Ayun. Heckler Builders Corporation, Main Office, Barangay Obrero, Quezon City. Oy Condem Corporation, Main Office sa Dumaguete City, Negros Oriental. Mga kakilala nila ito. Opo. 1116 Construction Corporation, sinabing pag-ari ng mga anak ni Congressman Ferdinand Bertran na may ugnayan sa Congressman Bertran, parang ano ito, yung party list. Opo, ang magbubukid party list. Magbubukid party list. Opo, binabanggit ko po. Manong, basahin ko na para mabilis natin. Okay. Sabi nyo po, yung Third Star Builders ay pag-aari daw po ng magbubukid party list Ferdinand Beltran. 1116 Construction ay pag-aari naman ng Dada Tetanco Beltran, ay daughter-in-law ng ni Ferdinand Beltran at sister ng Apalit Mayor and Pampanga Mayor's League President June Tetanco. Yun namang BJMJB Construction and Supply na pag-aari naman ni Junio Bienvenido A. Marapaw na may opisina po sa Antipolo City at ito daw po ay nakarehistro bilang sole single proprietorship. Yun pala. Yun. Sinasabi na meron din manong 551 flood control projects ang DPWH sa First District ng Ilocos Norte. First district lang yun. First District pala, grabe, ang dami pala, 551. Ngunit karamihan daw po sa mga flood control projects ay substandard at yung iba lumagpas. Yung iba talaga ay non-existent or matatawag na ghost project o guni-guni. Yan po. Ngayon, hindi ako tinanggap noon gusto ko tumestigo, kinansel ni Senator Lacson. Opo. Pasalamat ako kay Senator Lacson at hindi tinuloy. Bakit po? Tinuloy namin ang pag-inspection. May bago. May bago kayo nakita? Ito, next. Opo. Pasalamat ako kay Senator Lacson. Akala niya kasi baka hihinto na kayo, no? Nung hindi kayo pinatawag, nagtuloy-tuloy pala kayo ng pag-inspection. Nagmadali ako noon. So, bumalik kami. Yung mas malayo. 3 beses pinunduhan, isang proyekto, all paid. Ito. Pero magtakadikit. Ganun po. 3 beses pinunduhan, isang proyekto, all paid. Ayan. At dito naman daw po sa Padsan River, Ilocos Norte, 3 flood control projects sa nasasakupan ng Barangay San Felipe at San Isidro ang nakunan po ng drone nitong nakaraang May 20, 2026. DPWH contract 24AA0087, 24AA0086 at 24AA0092. Padsan River. So 3 beses ito pinunduhan, same project, Manong? Same project. Same project po. 2024 pa ito, 2024, all First District. 3 proyekto ito, bayad na po. Nako. At ito lahat ay nasa sa ilalim po ng First District sa pangunguna po ni Congressman Sandro Marcos. Yes. Kaya pasalamat ako kay Senator Lacson, kinansel, mas marami ako nakuha. So yung susunod, progress photo from DPWH Transparency Portal, Padsan River pa rin. Tingnan natin po. Ayan. Parehas na picture, magkaibang coordinates, magkaibang kontrata, parehas na pecha, iisang kontraktor, lahat bayad na. Nako. Under Kong Sandro Marcos. Yan po ang tinuturo ng drone. At hindi po makaila ito dahil may date lahat. Yan ang itsura ng mga project sa Ilocos Norte. Tingnan niyo po itsura. Parang hindi talagang substandard, saka talagang hindi tapos talagang- sinimulan lang ng bahagya Parang kinalkan lang Wala na. Para lang makasingil yan. Usually, pag sinisimulan, para makasingil Manong, maglalagay ka ng konting equipment, pwede ka nang sumingil ka agad. Ito ata nangyari dito. Kaya problema, lahat ba ito bayad na, Manong? Bayad na. Bayad na lahat. Grabe, no? Lahat bayad na. 24 pa ito eh. 2024 pa pala ito. Ano pang next? Next. Opo. Lahat daw po ng galing sa DPWH Transparency Portal. 3 kontrata, isang proyekto, isang lugar, isang kontraktor, lahat bayad na. Nako. Ang tinuturo isang lugar. At saka may butas sa gitna. May daan. So hindi flood control to. May daan ng tubig yun. Pagka tumaas ang tubig, di babaha pa rin talaga. daanan ng Grabe, truck. no? Daanan ng truck. Ang coordinate, Opo. may geotag. Hindi sila makakapagsinungaling dito. Hindi nila makaila. So
So next, ito ang Proyektong proyektong Guni-Guni. Itong wala talaga. Ito na yung binabanggit ni President Marcos na Guni-Guni. Kasi talagang wala lang ito, guni-guni lang ito. Guni-Guni. Siya nagsabi, Guni-Guni, pero sa kanya. Ito daw po sa Padsan River, Ilocos Padsan Norte. River, Ilocos Norte. Flood Control Project, nasasakupan ng Barangay San Lorenzo at Barangay San Antonio. DPWH contract 23. So 2023 ito, man. Oo. AA 0157. 2023, Oho. First District of Ilocos Norte, ito ang kuha ng drone May noong 20. Mayo 2026. Bago lang. Oho. Bago lang. Kaya pasalamat pa rin ako kay Senator Lacson. Mas marami ako nakuha nung kinansel. Hindi po makaila. So, ito yung project na tatlong beses pinunduan. Isang proyekto. Opo. Ang swerte yung kontratista, tatlong beses binayaran. Hindi, buti kung sa kanya napunta yung bayad, Manong. Baka hindi naman sa kanya napunta yung bayad. Porsyent. Oo. Ayun. Next. Anong next ito? Ang flood control project na ito ay may habang 84.7 meters at ito ay nasa Barangay San Antonio. Opo. Drone picture 2026. Ito. Project under Sandro Marcos. Ito yung Padsan River na wala rin kami makita. Ito yung Ghost Project din. Guni-guni rin ito. Guni-guni rin. 2023 pa. Oho. Malalayo na ito. Bayad na po ito. 2023 AA na 0157 84.7 meters. Start yung isa naman 23 AA 0157 pareho. Opo. And then start. Oh, Ito bang Padsan River, Manong, lagi bang binabaha ba ito? Itong, kasi Tumataas kanina, ng tubig. nakikita ko yung Padsan River lagi. Oh. Sabihin, lagi ba tumataas ang tubig sa lugar na ito? Maapaw kapag malakas ang ulan? Hindi ko alam pero nakita wala. Wala yung parang embankment ito, Manong, flood control projects. Oho. Yan di sa susunod. Yung Opo. susunod niya. Yung sumunod na picture. Yang ang lahat ng datos ay galing sa DPWH Transparency Portal. Detailed Engineering Design Plan 23 AA 0157. Noong 23 pa lang, bayad na po ito. Oo. Wala po ito. So, Talagang ghost project, guni-guni talaga. guni-guni. Oho. Next. Ayan pa. Ito Ano po, pa? guni-guni project din ito. Lahat ng datos ay galing sa DPWH Transparency Portal. Isang kontrata, isang proyekto, isang lugar, isang kontraktor, 99.68% completion. bayad na, pero hindi makita. Guni-guni nga. Guni-guni. Ghost project po ito. Oo. Marami po ito, Manong. So, ang ano lang po ang gusto nating imensahe sa ating mga kabayan, lalo na po doon sa Ilocos Norte, Manong, sa mga ipinakita ninyong konkretong ebidensya. So, ang masasabi ko, sinungaling ang ating presidente dahil siya nagsabi na meron 5,000. I built 5,500 flood control project. Pero, pinalakpakan dito sa Kongreso, sa kanyang zona. Sa zona po ata yan. 2024. Opo, oo. Sa ating mga tagapakinig, mga taga-subaybay sa social media, ano po gusto nyo sabihin sa kanila, Manong? Ay, ang masasabi ko lang po, dahil sasabi ko lang totoo, kung may mangyari sa akin, alam niyo na kung sinong sisingilin. Pwede din akong kulong, pwede akong patayin, okay lang. Pero hindi ko pwedeng pagtakpan ng mga magnanakaw. Kaya? Sa harap po ng mga dokumentong nakita natin ngayon, ang siguro malaking tanong dito, Manong Chavits, Jen, sa mga senador, lalo na yung grupo ni Senador Win Gatchalian, magsasawa lang, kibuno lang kaya tayo? Ba? Yung bang liderato ng Senado ay kukunin natin para pagtakpan ang lahat ng ito? Tatakpan nga. Ayun nga po ang malaking katanungan dito. Abangan natin. Aabangan yan ng mga Pa-explain sa kanila ano ito.